Okay, so tayo mag-i-start na. So thank you so much muna. Kung kayo yung damot dili sis. Thank you so much muna kay Sis Jorilyn, ang ating pamilya Torel member na na-miss natin kaya tayo na yung pumunta sa kanya dito. So thank you sa pag-welcome dito sa bahay mo, sis. So siguro ang iba dito hindi niyo na masyadong pamilyar ang mukha ni Sis Jorilyn kasi mga ilang taon na rin si Sis Jorilyn na hindi nakakasama sa atin dahil may mga binubingat daw siya. Pero sa anniversary yan si Sis Jorilyn ay makakasama natin. Okay, so tayo ay magsisimula na sa ating program. So tayo ay tumayo na. So ayun. So bago tayo magsimula is batiin muna natin si Pastor Florencio Minorca ng Happy Pastor Appreciation Day. Diba? So, ngayong araw ay na-appreciate natin si Pastor sa kanyang pagsusumikap na tayo ay mag-Bible study palagi, diba? So, ano ang regalo ni Nanay P kay Pastor? Ay! Pastor, thank you. Okay, pasalamatan na lang natin si Pastor. We Okay. love you, Pastor. Pastor. Okay. So, ayun. So, ini-invite ko si Brother Rizal de Loreto para sa ating opening prayer. Ikaw na lang, Nanay Pe. Opening prayer ka na. Sige, tayo po Ay, dyan na pala. Kuya Sal, opening prayer. O, ikaw na lang daw, Nanay Pe. Atain daw siya. Sige, Praise your name, Jesus. praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay dudulog sa Panginoon ngayong gabi at hinihiin po natin ang gabi ng Panginoon sa ating gawain ngayong gabi. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito po ay pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Amang banal, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa gabing ito ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maging, Panginoon, sa gabing ito hinihiling din po namin, Ama, na ang aming gawain ngayong gabi, Panginoon, kayo po ang may kapahayagan sa iyong lingkod sa gabing ito. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami, Panginoon, na nagpapasalamat at lumalapit kami sa iyo na nagpapakumbaba, Panginoon. O Diyos na dakila, anumang pong bahid ng kasalanan na kita mo sa aming puso ngayong gabi, sa isip, sa pananalita at gawa. Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa upang kami po ay malayang makalapit sa trono ng iyong biyaya. Sa gabing ito, Panginoon, hinihiling po namin, gabayan mo po ang bawat isa sa gabing ito. Lalo tigit, Panginoon, sa iyong gagamitin na lingkod, Panginoon, sa gabing ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na ang iyong banal na espiritu, Panginoon, ay siyang manguna sa buhay niya, Panginoon, na maipahayag niya, Panginoon, ang ninanais mo, Panginoon, sa gabing ito. Maging, O Diyos, magpapasalamat din po kami, Panginoon, sa may-ari ng bahay na ito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanilang mga puso, Panginoon, na hindi lamang sa ganitong pagkakataon, Panginoon, ngunit na alam namin, O Diyos, na nais mo, Panginoon, na mahabang kaalaman ang dapat naming malalaman sa iyong mga salita. Panginoon, kumilos ka sa puso ni Sister Jorilyn, Panginoon, na hindi ito aksidente, Panginoon, ang pagpunta namin ngayong gabi. Bagkos, Panginoon, ito ay kalooban mo, Panginoon, sapagkat ang kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito, ay ito po ang magpapasimulang magbibigay sa amin ng kalakasan ng aming espiritual na buhay. At higit sa lahat, Panginoon, kung ano ang nilanais mo at layunin mo sa tahanang ito, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, patuloy po kayo, Panginoon, na kumilos sa puso nila, Panginoon, na naway patuloy kanila, Panginoon, na hanapin sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na hindi kalugihan, Panginoon. Bagkos ito, Panginoon, ang magiging simula na kami po ay magtatagumpay sapagkat mayroon kang ipinangako sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, nais namin, Panginoon, na
ikaw, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, sa simula ng aming gawain ngayong gabi. Inihiling ko po, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Panginoon, hinihiling din po namin, Panginoon, sa gabing ito, ng iyong mga salita, Panginoon, naway patuloy ito, Panginoon, na magbigay ng malaking pag-asa sa bawat isa, lalo tigit sa tahanang ito, Panginoon. Ang nais namin, Panginoon, ay patuloy kanilang kilalanin, Panginoon, maging malalim ang pagkakilala sa iyo, Panginoon, sapagkat kaming lahat, Panginoon, ay mayroong kang inilaan na pangako sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa gabing ito, hinihiling po namin ang patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyong lingkod na gagamitin, at ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na binibigyan namin ng karangalan at pagpupuri sa gabing ito, na ikaw ang siyang aming maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming gawain ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Nanay Pe Midyado. So, ito yung ating panglimang Bible study sa gabing ito, di ba, Sister LB? So, ngayon is darako na tayo sa ating praise and worship. Napapangunahan tayo ni Sister Janice Pamatigan ng mga awiting makalangit. Kasi po, masisiglang awitin is Praise and worship. Awitin po natin yung kay buti-buti mo. Kay buti-buti ng ating Panginoon para maging masaayos ang ating magkakuan po tayo ng mga kapamilya turul dito para mas po natin ang mga kasalitan pati ni Pastor. Amen. Kaya awitin na po natin ang kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ulitin pa natin. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you. Maraming salamat sa ating awiting ito. At ngayon po ay magsisimula na po sa pag-aaral sa atin si Pastor. Okay, thank you so much, Sister Janice. So, ready na ba tayo makinig kay Pastor? Okay, so saan na si Sis Jessie? Parang nagtago si Sis Jessie kasi baka walang assignment yun, Pastor. Okay, so ready na ba tayo, Cecilia? Ready na ikaw, Cecilia? Okay, kung ready na tayo. Kung naka-ready na tayo is yon, ibinibigay ko na kay Pastor yung ano natin, yung microphone na para sa ating message or word of God.
Bahay mato yakin go kita mikropono nga singa. Okay, salamat sa pribilehiyo na mayroon tayo sa ngayong gabi. And, Na kakaintindi na kasi siguro kitang tanan Jungano no? Junganon, inunhan, mga tuyar. Kung minsan magsasalita ako ng ganun para sa ganun ay mangyungot yung baga kita sa usa-usa. So sa ngayong gabi sa ating pag-aaral ay balikan po natin yung ating topic na what on earth am I here for? Asing halik kita sa kalibutan, yung pinaka-topic na to eh. Pero under to sa topic, may tatlong main divisions na ato pag-arayan. Kag unang division to ay why am I alive? Kung asing halik kita sa ababot kalibutan, anong kaduro kag pinakalayo ni na kung asing halik kita butang. Gintaw nga ni na akong example it katunak asing pwede sa Jupiter ag mas marako para hindi magaguot sa kalibutan. Pwede sa Jupiter sa kadaling kang Jupiter ay pinakarakong planeta sa bugos it solar system. Kadayang buko kato kag kabubuton ni Dios kundi gibutang kita rin sa ibawot kalibutan dahilan sa iba sidat layunin. Ang batay ro to sa ato ging eto na it kato kag sila to ay kagato at pinaka subtopic ro to under sa topic nato ay sa subtopic nato main division kumbaga kung partihon nato sa tatlo ay why am I alive. Kada gani ay yung taon na akong assignment na bali ruha kag assignment nato i-research nindro kung ano kag gustong bisayahon it life kabuhi no pero kung papaunay nga ni nako at kato na kung indro man mabasahan kina baka hindi ka mo masatisfied to sa indro basa sa sabat it kato kay nayo tong mga nagsabat pero hindi buko sida eksakto kag pangruha ay ano kag layunin it Dios asing ginbuhi kita yan kasi kung pangutan-on nato na asing buhi kita dahil buko minatay. Pay pwede rin pinalusupong sabat pero pay tama ra. Asing buhi kita. Eh dahil lang nagiginhawa pa. Tama na pwede ra no. Nagsabat no. Asing buhi kita. Dahil lang nagiginhawa. Kung hindi kung hindi magginhawa ay minatay. Pero asing kung kasaing wat isisiling na minatay gindi-declare na patay pero asing after an hour or several hours ay nabuhi. Kagtawag ro to paliwanag it medical science ay clinically dead. Clinically dead kag gusto bisayahon ay patay si day pero katuyaki ay inggo pa it mga bagay-bagay na nagrarayagan pulso sa yawas o di kaya kabuhi sa yawas na nag-abot kag oras na sida ay na buhi liwat. Kada kagtawag ro to ay clinically dead. Pero buko ka to kagusto misahon iting sisiling natong kabuhi. Dahil lang kung gideclare nga ni sidang minatay, asing nabuhi pa sida. So kagusto misayahon, ingo it layunin kang Dios sa ato kabuhi na kung asing halikita. Ngayon, pagtuanan ni nato baka ingo it nag-research patungkol sa life eh. Sino kag naka-research patungkol sa life? Sir LB ay kung ida cellphone ko no ay pag-research ni Ida ay sa halip na mabuhi ay namatay tong May sabat na ako nun eh. Nakasave na. Imbes na buhay. So si ano muna pastor, si Janice muna yung yung naka-attend last na Sunday. Ikaw muna Nis, ano ang iyo? Baka ikaw si dat na research. Ay, wala rin ako naupanan Yarat na sumpungan. Aber nagpagto sa palengke, iya gahapon na sumpungan at ano. Wala rin pas dahil simple nakunan ko lang kasi dahil naalala ko lang yung nagsipagdating ko mga atit kuya ko kasi sa bahay hindi ko tuloy na asikaso. Kaya pasensya rin patawad. Ikaw Mama Sel, ano ang iyo? same lang naman ako, sir. Kung ano tong idaging sabat itong nagligar ay mo ko na magida sabat ka na siya. Sis So, Jessie? Pasensya, pastor, hindi na kaya sa tuntong yun. Oh, sige. Sis, Hirap talaga, no? baka may sagot ka Ikaw sis. nanay pe, What bilang- is life Oo. Ang na? topic nila pastor yung life, Oo. Ano ka gusto bisayahon it life? buhay po Oo. yan. Oo, pag minatay kasi ay siling roto ay cessation of life, no? Kayar. Ay, what is life? Oh, mo kinakagkuan nga sing kada ipo-research nga ni nako dahil lang pag pinangutanan nimo kina sa internet what is life asabton ka talaga ra. Kada yang roto sa mga sabat na kato ay maring Kuya. kay kuyang kay bukore ko gahapon sa Buko ticket. sakto. So oo, ay baka
si Sister Pe ay ingwa sa batara. Yung nanay pe. Ano kag kabuhi ara? Wala yan. Yan. Hindi ko kasi talaga na hindi ko ano talaga yung inyong mga pinag-aralan kasi. Pero yung buhay, alam ko talaga, Opinion buhay. lang. Sa opinion Buhay lang. talaga ay Self-opinion lang. doon sa creation ng God, una talaga ay 'di ba sa pamamagitan lang ng salita ng Panginoon. Ay, Sinabi isang niya buhay. doon na yung lahat ay sinabi niya doon na sa Magkakaroon. pamamagitan ng kanyang salita Sinabi. ay na-create yung lahat ng bagay dito sa Mhm. buong mundo. At yung sa ilang araw na ging create ng Panginoon ang tayo na life, yun, buhay na yun eh. Yung ginawa kasi ng Panginoon, ginmold nila tayo sa pamamagitan ng Buhangin, lupa. lupa ng putik. Putik. At sabi nga doon ay hiningahan niya. Dahil ang ating God ay makapangyarihan talaga yan. Lahat ng kanyang naisip at lahat ng kanyang mga ginagawa noon doon sa creation niya, talagang kung ano yung sinabi niya, maliban lang sa tao na talagang iniba niya yung tao, yung sa salita na yun, yung mga na-create yung dagat, lahat, yung magkaroon ng dagat, magkaroon ng lupa, magkaroon ng langit. Pero yung tao, napaka-special po na nilalang ng Diyos ang tao. Dahil ito po, ay sabi nga niya, sinabi nga niya, lalangin natin, lakawangis natin. Ibig sabihin kasi, ang life talaga, ang buhay natin ay, kumbaga ay, kung sa Bisaya balay, nakaungot talaga sa Ginoo. Kasi siya ang nagbigay sa atin ng buhay, hiningahan niya yung namold niya na putik. Yun, ayun yung pastor, yun lang ang sa ating yung sa pag-create ng Panginoon ng buhay. Pero kung ano pang ibang mga katanungan yan, pwede rin akong mag-contribute iba sa ibang mga katanungan mo. Yung life ay napakahalaga po yan sa atin. Ito ang life na binigay sa atin. Kung wala talaga ang Panginoon, wala tayo dito lahat. Dahil kaya nga binigay niya ang buhay kasi may layunin siya sa bawat isa sa atin. Hindi ko muna yun yun dahil yung life muna, ang pagkakaalam ko talaga sa life, yung life na bigay ng Diyos ay ging mold kita tapos hiningahan niya yung nagkaroon tayo ng buhay. Opo, Parang lumalabas na ang buhay ay galing sa Diyos. Opo, Okay. ganun Ang buhay ay bahagi ng buhay ng Diyos. sa kanya Parang po gano'n, talaga. no? Dahil sa hiningahan niya. Opo, siya Oo. po ang nagbigay ng Kaya sinasabi siguro natin na kung hindi na humihinga, ay wala na. Bumalik na sa Diyos. Okay, sana bumalik nga. Baka kung saan-saan kayo hanapin. Now, yun ay tinatawag na parang description lang ng buhay at Oo. kung saan nag-originate ang buhay. Opo. Pero ang tanong talaga natin na mahirap sagutin ay ano talaga ang buhay? Ay, Yun. Ano talaga ang buhay? yun ang tanong. Yo, kasi nga pangalawang na tanong doon ay ano ang layunin ng buhay? Ay batay doon sa aming napag-aralan nung nakaraan ay mayroong isang lalaking napakatalino siya na ang pangalan ay si Dr. Hans Moorhead na dahilan hindi niya alam ang layunin ng buhay, nagtanong siya doon sa napakaraming mga ang tawag dito, mga great philosophers, sa mga intelligent and intellectual persons na talaga alam niya na talagang mga matatalino, mga scientists, mga writers, mga orators, mga ganon. So 250 katao. Ang bumalik sa kanya halos 5 or 6 lang na sagot. Na walang sagot yung iba, hindi talaga nila alam. At yung nagsumagot pa na mga nagbigay ng sagot ay ganito, katulad ni Carl Jung na siya ay famous na psychiatrist. I don't know the meaning, the purpose of life, but it looks as if something were meant by it, sabi niya. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin ng buhay, ang layunin nito, pero parang mayroon akong nakikinikinita, parang alam ko na may kahulugan talaga, pero hindi niya alam kung ano kahulugan ng buhay. Napakatalino niya. Pangalawa, si Isaac Asimov, ang sabi niya, as far as I can see, there is no purpose. Sabi niya, walang purpose. Napakatalino. Kasi hindi nga niya masagot eh, kaya sinabi na lang niya, there's no purpose. Basta ang alam niya, buhay lang siya. Kung gano'n, di ba? Gano'n, no? Eh, napakatalino. Si Joseph Taylor, sabi niya,
nagsulat siya ng isang aklat na entitled I have no answer to the meaning of life. Wala, sabi niya. Wala siya. Yun ang libro niya. I have no answer to the meaning of life and I no longer want to search for any. Ayaw ko nang siya sa atin kung mayroon man. Kasi para sa Ayaw akin, niyang hindi. malaman. Oo, hindi niya alam. Ang totoo, hindi niya alam. So sa makatwid, pag pinag-usapan natin ay buhay, napakahirap. Bakit? Ang Diyos kasi nakakaalam lang ng buhay na ito. Amen. Kung ano ang ibig sabihin nitong buhay na ito. Yun ang pinakasagot doon. Diyos lang. Kaya kung hindi natin masyadong alam, huwag tayong magpakunwaring-kunyari alam natin, pero ang tutuhin natin. Totoo talaga. Oo. Ang Panginoon lang talaga nakakaalam Ay, ng siya buhay lang natin. nakakaalam ng buhay. So, Kaya yun yun. sa Kasi kanya what's lang natin life? sabihin, okay, tama yun, sis. Na pag ang pag-uusapan natin ay buhay, talagang Ang Panginoon lang talaga nakakaalam nun. pag namatay ang tao, tingnan mo, wala na. Bali, yun ang katapusan ng kasaysayan ng buhay niya. Di ba? Pagkatapos, hindi mo na nababanggit ko minsan. Nababanggit mo na lang, ay, kung buhay pa daw si ano, ganito, gano'n. Di ba? Ganun na lang. Pero hindi mo naman ano kasi patay na eh. Ano kaya? Sa langit siya o hindi? Saan? Ganun, di ba? Ganun yung iniisip na, di ba? Nakakaalam. Oo, kasi silang nakakaalam. At ikaw na tao ang nakakaalam nung buhay ka pa. Amen. Kasi kapag mayroon ka Panginoon sa puso mo, nakasigurado ka na nandun ka sa presensya ng Diyos. Pero kapag ka hindi ka anak ng Diyos, ay siyempre alam mo na kung saan ka pupunta. Kaya gusto ba natin na doon tayo pupunta sa hindi natin alam? Habang nabubuhay tayo. So, ganun yan. So, alam niya. ang buhay natin. sabi nga dito, Yan ang dapat isabihin ko. yes, so those are tragic statement talaga, no? Trahi kong statement yon because the life without purpose isn't a life worth living. Yarat puyos ato kabuhi kung yara nato sa saduritan purpose ken. Ingwan gadur it purpose kali pero mapag-arayan nato nga ang purpose. Kaya yang kamugi kalibog. Yung pangutana yung nako kamo to kung ayam nin bro kung ano kag kabuhi basta kag sabat talaga ro to kag kabuhi ay Dios yang kag nakakasado rit kina. Amen. Uy yang gadon. Kasi nga ni kag kinabukasan nato Dios yang kag nakakasado. Ay iyat nakakasado kung sano kita mamatay. Tama? Although pag doktor pagka timiya yata ay mga 6 months mga tiyan, more or less tiyan yung kag kabuhi at kalintawang gali dahil sa sitwasyon nila. Pwedeng ma-predict nila ka to pero hindi na di eksakto na masisiling na tiyan. Kasi ingot mga tao na ang siling na 6 months. Pero nag-edad naglampas pa 6 years bago namatay. Inggoray nagsiling 6 months ay tama to itong doktor 3 months nga ni puno ay namatay ay kag siling doktor 6 months buko yapon eksakto tama no kasi gani hindi natin alam kung ano talaga ang buhay pero Diyos ang nakakaalam tayo na lang nakakaalam na ang buhay na ito hiram natin sa Diyos hiram sa Diyos ay makantaray kita hiram natin sa Panginoon ito kumbaga biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na ito. Sino nakakaalam? Sa dami-dami ng tao na dapat na ipanganak. Kung baga sa nanay, sa nagpapanganak pang nanay, kung pasugtan kinang pagpanganak, ay abang ramo kina. Kung iyat pagkukontrol. Kung iyat pagsiling na, isubagaran na niniot yan, pero baka delikado eh. Pero imaw yung kang siling, no? Dahil marulugangan rito, madudugangan naman eh. No? So, ibig sabihin, kung baga, abo-abo nga nagaurunahan kuntaran nga nung mau nako. Ako ang hindi be. Laki ba? Gusto mo laking pan ambal natin nini ay. Kuya, ako yung ianay ko no. Ay sidat na una. Ikaw ay nakaliwas sa sinapupunan nanay. Sa karamuramo, ikaw itin pa tulutan ni Diyos na magliwas. Di ba? Ay salamat sa Diyos. So kaya, ang gusto nga bisahon, ay bagamat hindi nato masayduran, hindi nato nga doon insakto, matawaan, ipakahulugan kung may kagbuhay, basta para sa ako, kagbuhay na kali ay napakahalaga. Hindi man ako ma-explain kung paano, pero kalihalin sa Diyos. Amen. So, sa ginsiling it banal na kasulatan, ging related man sister, katuong sa creation, ng Panginoon, di ba no? Naging created Panginoon. So, at siling roto na sa creation kasi ay halin sa Hebreo nagsalita kasi nung una ay kag salita na gamit sa Bible nagpagsuyat ay salitang Hebreo sa Old Testament. So kag gusto kag nakabutang ro to ay bara B-A-R-A-H kung ibutang nimo sa English na naka translation ay bara nakag gusto mi sayahon to make bara you create yon ang salitang creation kasi is different from make or made. Kasi ang made ay mayroon kang bagay na
nandyan na ginawa ko. Kaya naghuman ka it bangko dahilan ingwa it kahoy. Naghuman ka it bangko dahilan ingwa it kawadan. Di ba? Diyan kali, no? Kawadan. Ay, so kung gusto mo sahon, make ka to or made. Pero pag create, to create means to make something out of nothing. Amen. Yung pagkakaroon ng isang bagay mula sa wala. Kaya tama yung sinabi kanina na pag sinabi ng Panginoon na magkaroon ng kahoy sa kaparangan, ay nagkaroon ng kahoy. Magkaingwa mga hilamunon, nagkaingwat hilamunon, magkaingwat buyak, nagsari-sari. Magkaingwat isra, nagkaingwat isra, agor ingwat pamuniton. Kag mga tao, agingwat akaunon. Kompleto na. O, kompleto na. Magkaingwat mga hadok. Agor kag mga tao ay pay mga hadok na, hindi ko kora. Magkaingwat mga hadok, nag-agor na, kinasindra ay kawilihan at mga tao na pwede nilang pakinabangan, pwedeng gamiton kinadalan sa siyempre mga karabaw, baka ay na nagagamit kina sa pag-arado itong mga panahon kato. Ay nga sing puro yung mga bakal kagatong ng arado itanan eh. Tanging andar ay sir, no? So ngayon kinang lahat kinang tanan na kinaay ging created Dios, ging patuga it Ginoo, ging pahintulutan it Dios na mag-exist tali sa bawat kalibutan pero special na kador kang tao. Kada nga imo kinakagatong ipapag-arayan nga sing ito yung pinag-aaralan natin patungkol sa tao, hindi mga bagay-bagay kasi yung mga bagay-bagay ay yun ay gamit lang ng tao, ipinahintulot ng Diyos para gamitin ng tao, para pakinabangan ng tao, para makita ng tao kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos. So ngayon, sabi nga doon sa ating binasa kanina, ang buhay na walang purpose ay walang kabuluhan na klase ng buhay. Wala eh. Kaya sinasabing, kung ano ang layunin ng Panginoon sa buhay mo, hindi ko alam. Ba't nabuhay ka? Di ba? Ba't nabuhay ka pa? Magpakamatay ka na lang. Hindi mo naman pala alam ang purpose ng buhay mo sa daigdig na ito. Pero may layunin yan. Kaya sabi ko nga, unti-unti nating pag-aaralan. Nung nakaraan din, pinag-aralan natin about sa tinatawag na 2 options patungkol sa layunin, na ang isa ay speculation. Yung guess lang ba? Yung hinuhula-hulaan lang, speculation. Ina-speculate mo, hinuhulaan mong isang bagay para magdiduno-dudahan mong isang bagay na ganito at ganun yun. Yung haka-haka or koro-koro. Pero ang isa naman ay revelation, na ito ay kapahayagan ng Diyos na para ma-discover natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Revelation. Yan ang tawag doon. Na hindi maintindihan ng mga tao na yun. Kaya sabi ko nga, maging si Dr. Hodge na sabi doon, no, ay hindi niya masyadong alam at yung marami pang mga taong mga matatalino dahilan nga ang mga taong ito ay walang spiritual na buhay sa harapan ng ating Panginoon. So, ibinigay din natin illustration nung nakaraan ang patungkol sa para malaman natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Katulad din yan ng tinatawag ng mga appliances. Nung mga panahon yun ay mayroong tinatawag na mga cassette tapes na insisiling. As it says? Yung may cassette tapes it kato nakalin sa ibang bansa. Pagkatapos ay nag-game paraya it idahali. Diba? Ato ging paraya. Ang pagkatapos yan idagmayati kag instruction nasunog kasi galing sa ibang bansa kag mga electronics or mga appliances na kalin sa ibang bansa ay 110 volts kag karamuan. 110 ay hali sa ato 220. Ayan idagbasaha kag instruction, wala nagbasaha bala ng instruction. Sak lagi dahil gusto na mapatunog rin kani cassette wa pa ba itong mga DVD o pa ba itong mga Transformer. Oo, kayo. Ay doon muna, wala silang transformer. At saka hindi niya binasa na kailangan pala ng transformer. Direct ka agad. Nasunog. O yun. Ganon din sa buhay natin. Kung hindi natin alam, kasi nga hindi natin binabasa ang instruction mula sa salita ng Diyos. Kaya para malaman natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay, kailangan basahin natin upang sa ganon ay matuto tayo kung ano ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya basahin natin ang owner's manual. Ang owner's manual ay walang iba, ang Holy Bible. Amen. Ang Diyos kasi ang gumawa sa atin, siyang may layunin yan. So mayroon siyang manual, no? Na ibinigay sa atin para sa ganun ay matutunan natin. Instruction.
So, ang totoo noon, itong sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 4. Kung ingwa ka mo Biblia, basahon natin sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ano ang nakalagay sa Ephesians 1:4? Wala ko doon. Wala kang anong Bible. Walang Bible? load yun. Okay, basahin ko sa English ha, sa English. Ganito ang sinasabi, long before he laid down the earth's foundation, napakatagal ng mga panahon nung kanyang inilagay ang foundation ng daigdig, he had us in his mind, nasa kaisipan na tayo ng ating Panginoon, and settled on us as the focus of his love to be made whole and holy by his love. So ibig sabihin, nasa kaisipan na tayo ng Panginoon at tayo ay sinitel na ng ating Panginoon na nakapokus yung kanyang pagmamahal sa atin upang tayo ay maging banal dahil sa kanyang pagmamahal. So kung baga, ang tinutukoy dito ay kung binuhay man tayo ng Panginoon, binigyan na tayo ng buhay ng ating Panginoon, ay sapagkat gusto ng Diyos na mahalin niya tayo. Amen. Wow, praise God. Yun pala ang layunin eh. Na kung bakit binuhay niya tayo, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen. Yun ang pinakamagandang layunin na hindi nakuha ng mga psychiatrists, hindi nakuha ng mga intellectual people, hindi nakuha ng mga tawag dito, mga scholars at saka yung mga great philosophers, mga scientists, hindi nila alam sapagkat wala silang alam patungkol sa Panginoon. Kaya pala binigyan tayo ng buhay. Why am I alive today? Or why are you alive today? Dahilan gustong ipakita ng Diyos na tayo'y mahal niya. Amen. Yun. So alam na natin ngayon ang layunin. Bakit binuhay ka ng Panginoon? Mahal ako ng Diyos eh. Ay, ano pang sagot niya? Ano ngayon kung mahal ka ng Diyos? Yun lang naman ang sasabihin, ang follow-up question eh. Ano ngayon kung mahal ka ng Diyos? Ay, kaya nga. May layunin. Oo, may layunin siya. Amen. Bakit? Ayaw kong humiwalay doon. Basta mahal ako ng Diyos, kaya binuhay niya ako. Kaya binigyan niya ako ng buhay. Amen. Kaya nga, mahalaga ang buhay na ito sapagkat ang buhay na ito ay galing sa Kanya, sapagkat ibinahagi niya. Kasi kung mahal mo ang isang tao, hindi mo wala yung tinatawag ng pagbibigay mo sa Kanya. Mayroong kasabihan na you can give without loving but you cannot love without giving. So pwede ka magbigay daw na walang pagmamahal pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka pwedeng magbigay. Amen. Kaya dito makita natin na kung bakit buhay tayo ngayon ay sapagkat nais ng Diyos na ipadaman niya, ipakita niya sa atin na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Even before the foundation of the world. Yun ang sinabi ng Bible. Bago pa nilikha niya ang daigdig. Pero wala pang daigdig sa panahon yun. Wala pang daigdig. Kasi ang sabi doon, God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, create niya. And even before the foundation of the world, ang sabi ng banal na kasulatan, the foundation of the earth, nasa puso na tayo ng Panginoon, nasa kaisipan na tayo ng Diyos. So ang ibig sabihin, tayo ay mahal ng ating Amen. Panginoon. Ano? Mahal tayo ng Diyos. Kaya dito natin makikita mga iniibig na ang Panginoon ay nais niya na tayo ay mahalin ng ating dakilang Diyos. Kaya yun, nasagot na natin ano, Amen. na kung bakit tayo ay binuhay ng Diyos. Hindi man natin alam kung bakit buhay tayo ngayon. Pero ang alam natin na kung bakit buhay tayo ngayon ay sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Kung hindi dahil sa pagmamahal ng Panginoon, wala tayo ngayon. At bakit i-create pa tayo ng Panginoon? Bakit gagawin pa tayo ng Panginoon kung hindi naman tayo niya mahal? Ay kaya nga, ibinahagi niya yung kanyang buhay eh. Kaya sabi doon, ano ang kaugnayan ng buhay at ang lupa? Ay wala namang kabuluhan ng lupa. Itatamnan niya nato kinatpaya eh. Buyak. Iba pa. Diba no? Oh, gitutungtungan nato. Agor hindi kita mag-star sa irayim tubig. Kaya may lupa. Pero, nung hiningahanan ng Panginoon, na pinurman niyang mukha ng tao na sa silang ruto at iba ay may munika, yaki kuno kita no. Ay nung gadol ko pay munika itong una. Ay nung hiningahan ng Panginoon ay nagkaroon na ng buhay. Amen. Ay walang imposible nga ngayon ang electronics ay nakakapaglakad yung yung mga dolls ngayon, di ba no? O di ba may mga robots ngayon, di ba? Robot nga ay
robot na nga sila ay mga mekaniko. May mga robot na mga mekaniko, alam nila kung ano sira. Kukuha lang noon ng computer at utusan niya ang robot, gagawin niya yun. Gagawin niya yun. Oh. May utak ba yung robot? Wala. Ang may utak yung gumawa noon. At ang may utak doon ay yung tao na gumawa doon sa computer. Ang computer kasi wala siyang buhay sa kanyang sarili kung wala din namang gumagawa noon para sa ganon ay mag-function siya. Kaya sabi na, wala daw imposible sa computer, hindi, walang imposible sa tao. Walang imposible lalo sa Diyos. Amen. Oh. So, ngayon, makikita natin dito na ang answer doon, I was created to be loved by God. Ako inilikha upang mahalin ng Diyos. Yun pala ang maganda doon. Kaya, bilang mga anak ng ating Panginoon, sabi doon, you were made by God and for God, and until you understand that, life will never make sense. Hanggat sa hindi natin maunawaan ito, bali walang kwenta ang ating buhay. Kaya nga, iyon ang layunin. Kaya pala, nilikha tayo ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen. Ayun. Wala nang ibang sagot doon. Bagamat sinasabi ng banal na kasulatan, mayroon pang sinasabi ang banal na kasulatan, nilikha tayo ng Diyos para magbigay tayo ng papuri sa Kanya. Tama yun. Response na lang yun sa pagmamahal ng Diyos. Diba? Nagpasalamat ka dahil sa binigyan ka ng buhay. Tama? Amen. Niluwalhati mo ang Panginoon dahil sa binigyan ka ng buhay. Oh, kaya ang ibig sabihin, Diyos talaga. Kasi ang sabi ng Biblia, God is love. Pero ang love ay hindi pwedeng God. Walang sinasabi na love is God. But God is love. Yun. So, kasi ang pagmamahal ay hindi Diyos. Pero ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Kaya, diyan natin makita na maaring sa ngayon lang natin masyadong naunawaan ito na hindi kaya pala buhay ako ngayon ay sapagkat mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Wala na. Kaya pag magtanong tayo, anong layunin ng buhay? Kasi nabuhi kita. Kunyari, pasunran niyang bagani mo na siling ko na, among hani no? Ay ikaw, ano sa palagay mo, asing buhi ka? Ay buhi, nagbukog minanta, yung batyari, siguro ka tukag pa, no? Hanggang sa maginunaran niyo eh. Oo, buhi, dahil sa nagiginhawa pa. Ay tama ra nga nira. Pero maliban no to, sincero kita na magpinangutan, ha? Asing buhi ka nga siya. Ano kag layunin ito sa imong kabuhi? Pag sumiling siya na, ilang gani mo, mani kinatin papakaisip na ako, magrugay. Sapagkat may obligasyon. Dahil lang may obligasyon pa. Kada nga ibuhi kita at Ginoo. So, yun ay mga mga extended na mga layunin na kung ase extension at layunin at Dios na kung ase nabuhi kita dahil ingo pa sila ipapahuman sa ato. Pero kag layunin talaga ng Dios kung bakit tayo binuhay ng Panginoon, binibigyan ng buhay ngayon ay sapagkat mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Ay siyempre may question o follow-up question. Ay kung hinatay kita, buko kita hinigugmay Diyos dahil kung buhi yan. Ay di ba naisip nilo kina na pwedeng ipangutana no? Ay kung minatay ay buko hinigugmay Diyos. Hindi pala tayo mahal ng Diyos dahil patay na. Kasi sabi doon, kaya tayo binibigyan ng buhay sapagkat tayo mahal ng Diyos. Ay kung namatay na. Hindi. Kasi para sa Diyos, walang aksidenteng ang kamatayan ay hindi isang aksidente. Ang kamatayan ay hindi isang kalugihan. Kasi ang sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay sa akin ay si Kristo. Ay ibig sabihin ay habang buhay ako, nasa kay Kristo. Pag namatay ako, pakinabang in the sense na, sabi ng Biblia, kapag ka may pananampalataya ka sa Diyos, sa pamagitan ni Kristo Jesus, mamatay ka man, tuloy-tuloy yung buhay natin, sapagkat yun ay buhay na walang hanggan. Ayun. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ay, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa daigdig na ito, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba si Jesus Christ, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ibig sabihin, pag namatay ang tao, hindi na lang nahulugan na bali, walang kwenta na siya. Hindi siya mahal ng Diyos, hindi eh. Lalo nga sabi ni Apostol Pablo much better pa nga, far better nga pag namatay, kasi nandun ka na sa Panginoon. Pero hindi natin sinasabing pupunta na agad tayo doon. Kung may gusto, mauna ka. Hindi ako. Ngayon, itong ating pinag-aaralan ay hindi isang biro na bagay nito. Kasi nga, kumbaga, kung idinadaan lang natin sa mga patawang bagay, sapagkat gusto natin na
manatili ito sa puso natin. Na sapagkat alam natin na hindi isang ordinaryo ang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Napakahalaga ang buhay na binigay sa atin. So I was created, you are created to be loved by God. So question number 2, question of significance. Does my life matter? May halaga ba ang buhay ko? Now, yon ang tanong. May halaga ba ang buhay natin? O just bill kag halaga? May halaga, no? Ay average smell ko na ay at least may halaga. Di ba pag mahirap kag namatay ag pinatay, nababadaran et 50 mil kung kasa. Tama? Oo, lalo kung medyo mayaman tong ano kalin, ay kisa wiyarang gadol ko na pakulong ra kuno nimo, makakwarta ka kuno. O ay makaliwas ka tukulog gyapon sila, buhi na gyapon sila. Di ba? Oh, kadang ani kag iba ay pag nakapatay ay papatay meron. Right, yeah. Pero masama 'yon, hindi mabuti, hindi maganda 'yon. Pero ang totoo ay may halaga ba ang buhay natin? Yes, napakahalaga ang buhay natin. Ang buhay ng tao ay mayroong tatlong level, no? The 3 levels of life, the survival level, the success level, and the significance level. Now, kasi nga kung sinasabi nating may halaga ang buhay natin, dito sa tatlong level ay maaaring makikita natin dito kung saan na tayo dito. Nandito ba tayo sa survival level, sa success level, or di kaya'y doon sa significance level, sa level na may kahalaga. Diba, yun ang pinakamataas at yun ang ating gustong marating, yung tinatawag na significance level. Oo, may halaga ang buhay. Totoong may halaga ang buhay. May halaga ba ang buhay? Yes. Does my life matter? Yes, may halaga ang buhay. Ang buhay ko ba ay may halaga? Yes, may halaga ang buhay. No? Bagamat kung namatay ka, nababadaran ka, 50 mil, 100 mil. Pero pag namatay nimo ay abogado, namatay nimo ay pinatay nimo ay doktor, pinatay nimo ay mayor, pinatay nimo ay abang rakong ano kali milyon. Kasi nga kagin sweldo ay abang rako malaki. Ay pag-abot para to retirement kon pakatungasing. Kung yan imong matya ka to pag nag-retire sida makabaton sida 1 million to 3 million, tama, no? Oh, ay plus yung kanyang sweldo pa sa bawat buwan. Ay babayaran mo pa yon. Kaya tuloy pag namatay at saka pinatay siya at saka mahirap yung ano ito, magdudusa talaga siya sa kulungan na kasi hindi lang siya magiging homicide doon, kundi murder ang ipapasa sa iyo. Para sa ganun, hindi ka basta makalabas-labas. Kaya, napakahalaga ng buhay. Pero hindi ito mabayaran sa bilangguan. Hindi ito mabayaran ng pera. Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan na ipinagpapauna ko na lang na sasabihin na anong kabuluhan ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo mapahamak ang kanyang kaluluwa. At ano in exchange ang maibabayad sa kanyang kaluluwa kapag siya ay mapahamak? Wala, no? Walang maibayad. Ang aboy nakita ka mo, di kayo nasadura na pwedeng ibadan sa ato kabuhi. Yan, no? Kasi pagkaipusi ka mo. Wala, no? Hindi kayang bayaran ng pera. Hindi, sabi nga ng Bible, hindi kayang bayaran ng daigdig eh. Hindi maikumpara ang daigdig. Imoy kag buong dapawan. Ikaw it may-ari at buong udyungan. Ikaw it may-ari at buong rumblon. Pero pag namatay ikaw, agya ka sa Ginoo, pwede ba ka to? Mabadaran ka to? Dahil lang sa imo kag Pilipinas? At pwedeng badaran ako itong Lord? Pwedeng i-printan ako sa imo katong Hindi yun. dahil buong Pilipinas ay Cebu. Kasi may edo to Cebu. Pinakaghalaga tong kaluluwa. Ay, hindi mabayaran eh. Hindi mabayaran na ganung halaga. Kaya dito makikita natin sa unang level ay survival level. Ano ito tinatawag na survival level? Ito yung pinakauna at pinaka-lowest level ang tawag na survival level. Kumbaga, pag tinanong mo ang tao, bakit ka nabubuhay? Basta, bahala ng Panginoon, ganito ganun. Basta ako'y nabubuhay. Hindi ko man alam ang layunin, basta buhay ako. Yan ang mahalaga para sa akin. Ang tawag doon ay survival living. Kasi kumbaga, nananampalataya ka lang, naniniwala ka lang na basta ikay buhay, ang mahalaga para sa iyo ay buhay ka. Ay pag namatay ka, yay. Dahil ang alam mo ay doon lang habang buhay ka lang. Ang tawag doon ay nasa survival level. Sa level, no, sa pamantayan ng survival.
di ba kapag kag tawo ay nayonor o di kaya naligaw sa kayatian, di ba nagpapangabuhi yang isida et kung papaano para sa ganun ay makapanaw sida at mayado nakbaka sakaling makaliwas sida at makakita sida et lugar nak maaring pinakabayungot naging tawo, tama no? Nagtawag ito survival, no? Makakita kat ambo imo apo ko yon yang ikatuag imo Sumba. isugba pagkatapos Gusto mo eh. ay gutom eh. Bye. Makakita Para kayo survive ka. mga prutas na hindi mo kinakain dati. Kakainin mo dahil Kita ka mga survival, di ba? Oo, makakita ka at bangang. kanon. Kami lamang nimo. Garagumo lang. Kasi survival eh, di ba? Survival. So ibig sabihin, nabubuhay ka lang, basta ganun lang. Ang mahalaga sa akin, buhay ako. Ano gid? Mayaman ako o mahirap. Wala namang problema yun, mayaman tayo o mahirap. Basta ang importante ay, alam natin ang layunin ng buhay. Amen. Pero kung hindi natin alam, ang tawag doon ay survival. Basta buhay ako. Pag namatay, waro. Ano gid? Kaya gani ginakauna kong tanan dahil lang sa kumamatay, hindi rin ako makaon to eh. Tawag doon ay survival level. O kaya lahat, taguin mo yung pera na yan. Basta lahat ng pera, gastusin mo. Mamatay ka, wala din. Ano, wala. Parang tama din, oh. Pero kasi nga, ang iniisip niya, ang tawag doon ay survival. Basta mabuhay lang siya. Wala siyang iniisip na kung anong layunin ng Panginoon sa kanyang buhay na bakit ako kaya nabuhay ngayon? Bakit ko kaya titipirin ito? Bakit ko kaya dapat na ito'y maging masinop ako? Siyempre natulog sa mga anak eh. Hindi natin alam. Hindi lang pag-aaral kasi ang mga ginagastusan natin. Kung minsan may mga emergency na nagkakasakit na doon tayo na nawawalan lalo, di ba? So ang pinaka last resort natin ay mangutang tayo. Bakit? Wala kasi. At tama naman yung ginawa mo para lang makasurvive yung bata, tama? Kung nagkasakit siya. Kaya kumbaga kung ganun lang yung alam natin na tayo nabubuhay at basta buhay lang tayo, napakahalaga sa akin para buhay lang ako, ang tawag doon ay nasa survival level tayo. Hindi yun layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kinakailangan na habang tayo nabubuhay, alamin natin, Panginoon, kahit ako'y mahirap, basta ang mahalaga ngayon ay nakakilala ako sa iyo, na hindi mo ako pababayaan. Kasi nangako ang Diyos, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. So, mayroong alam ikaw na hindi ka pababayaan. Ang ibig sabihin, may halaga ang buhay natin. So, kapag hindi natin nabigyan ito ng kahalagahan, ang tawag doon ay nasa survival level. Bahala na. Come what way. Di ba? Come what way. Come what way. Kahit ano na lang mangyari, bahala na. Kaya sa tawag ito is iba nga, "Que sera, what will be, whatever will be, ba?" Dahil lang sa kabuhay ron ng kantahin ng limtan, Ano yung sira-sira? Ay, sira-sira ro. Sira-sira puro LB. Yun nga ang ibig sabihin, no? Sira-sira. Sira-sira. Ang ibig sabihin, whatever will be, will be. No? Bahala na. Ano man ang mangyari, sira-sira. Kaya yan ang sinasabi ng iba, sira-sira. Kaya siya, hambal itiba, hindi na maintindihan sila nga, basta, sira man kung sira. Yun ay nasa survival level. So, bilang mga anak ng ating Panginoon, dapat hindi tayo manatili sa tinatawag na survival level. Pero hanggang dito lang muna tayo kasi naghahanagubing. Pero maganda Yun ang siya. Oo. Maganda itong mga pinag-aaralan natin sa totoo lang. Hindi natin napag-aaralan ito sa ibang mga hindi natin sinasabi na ay itong pag-aaral natin dahil sa si pastor ang naglilid ng pag-aaral ay hindi ganoon. Kundi talagang inaaral din natin ito para sa ganoon ay matuto yung mga Totoo Oo, kasi kung mag-Bible study lang naman tayo na kumbaga anong ginawa nyo? Bible study, may natutunan kayo? Abuag. Ano? Alam nga ni? Abo ko no. Alam nga ni. Kaya salamat talaga at winelcome tayo dito ni Sister Jorilyn. Jorilyn anak ko. Rovera. Mga Rovera is Sibuyano na. Oh, Sibuyano. Rovera.
Dami kasi mga Rivera na taga Sibuyan. Lagi ako kasi sa Sibuyan. Lolo ko taga doon talaga mismo. Sibuyan. Ngayon, salamat sa Panginoon. Hanggang doon lang muna tayo. Amen. Kasi yun yung sinasabi na lumalalim ang gabi kahit hindi hinuhukay. Sinasaliksik na katotohanan. Maramo kita't mga ayam sa mga tiyor. Lumalalim ang gabi kahit hindi hinuhukay. Kaya tayo ay titigil doon at baka mayroon kayong katanungan bago tayo magwakas sa mga oras na ito. Okay. So, So, Baka mayroon kayong question. so sino ang una-una? Ikaw, Nanay Pem, anong reflection mo doon sa ano ni Pastor? wala akong tanong doon dahil yung sinasaliksik lang ni Pastor talaga ang totoo. Tinuturo niya yung totoo. Ang base in the Holy Bible, sinasaliksik niya. Para ang mga tao hindi yun, sabi ni Maligaw. Pastor kanina, yung ilang gani. Kung tinanong, ilang gani. Mas mabuti yung ginawa ni Pastor. Sinasaliksik niya ang totoo para malaman talaga ng tao. Okay. Para ngayon, may alam na tayo. Meron. Bakit buhay ako? Isang layunin doon ng Panginoon ay mahalin, para tayo'y mahalin. Thank you, Nanay Pe. So, si Seb, ikaw si Seb, na mga first time natin na nakasama sa Bible Oo, study. ay malayo kasi. Sa totoo na pa eh. Ikaw, Ay, sis, ikaw. anong reflection? Buti nga, buti nga nagpaiwan pa. Oo. Oo, buti nga Tama nagpaiwan talaga yan, pa. Pas. Kaya nabubuhay tayo kasi yun natutunan ko na may mga tanong kasi na o ba't nabubuhay ka. Oo, yun. Yun ay tama kasi Oo. love tayo ng Panginoon. Oo, Kaya yun. yun At saka, ang- ibigay ninyo yung Ephesians 1:4. Na even Tapos, before the foundation of the world, ay nasa isip na tayo ng Panginoon para tayo Layunin mahalin na. ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin na buhay tayo kasi love tayo ng Jesus. Yes. Yun ang isa rin na natutunan ko na sa puso natin. Biblical pa, Ephesians chapter 1 verse 4. Mm. Ay, tantra ready mo, ases ha. Tantra. Okay, thank you, Sis Seb. Siyempre, itong may-ari ng bahay, ano ang reflection ni Sis Jorilyn? Kung ano masasabi ninyo doon sa pinag-aralan. Oo, Sis At Jo, kung may tanong nananalig sa patungkol doon, ay pwede magtanong. Huwag kayong mahiya. Mm. Ito kasi ay Bible study, kaya nga Bible Kaya nga study. eh, Maganda na tayo. tayo. Mag-self opinion, magano tayo eh. Hindi natin pinag-aaralan dito ang relihiyon, hindi natin pinag-aaralan ang kung anong sikta, hindi natin pinag-aaralan dito ang kung anong organisasyon, wala tayong sinisiraan dito. Basta ang mahalaga, nag-aaral tayo sa Amen. Okay. Ikaw, Dodds, meron ikaw reflection, Dodds. Okay na daw si Dodds Arnel. Ikaw, Sis Jessie. Okay. So, wala na rin na. Ikaw, Sis Janice. Wala din. Ikaw, Mami LB. Ay, itong ating Mama Sel. Anong reflection ng Mama Sel? Nagpapasalamat ako at nagkaroon ng liwanag sa akin. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. Mm. Ay, inggapat, kamutan na? Ay, iyay. Parang wala na. Ay, kung iyay, mauno pa kita. So, okay. Thank you so much, Pastor Minor Casana. Napakagandang message na Amen. binahagi nyo ngayon. So, bago tayo dumako sa ating closing prayer, ay may quick announcement lang tayo. So, we have only 2 Sunday sa ating Bible study bago tayo mag-stop muna kasi busy tayo buong November kasi buong linggo ng November ay nakuha natin para sa mga activities ng anniversary. Yung 4 na Sunday ng November ay nakuha natin. So wala tayong Bible study. So ang ating venue next Sunday ay pag nandyan si Sis Ninette, doon daw tayo sa Pukday. Pag wala ay kay Pastora Emma yung second option natin. Then, yung last Sunday is kana Mami LB kasi prayer brigade lang yon. So, si Mami LB ang mangunguna sa panalangin para sa pre-basurahan. Ipapanalangin, Pastor, yung event ng buong November. Tapos si Nanay Pe naman is siya ang pananalangin sa clean up drive. Si Pastora Emma ang sa feeding program at ikaw, Pastor, ang sa tree planting. Sama-sama nating ipanalangin ang kaligtasan, lahat ng successful ng ating event sa last Sunday ngayong October. Okay? So, yun lang. So, may I call si Andrea para ipanalangin muna ni Pastor. Yeah. Ikaw. Diyos mo yun.
Sige na. Okay, tayo manalangin, no? Anumang klaseng karamdaman o sakit nag-itataglay ito sa tao, kag Ginoo at nagtatao sa ato ay tagumpay. Amen. Ano kag imo nararamdaman nin ay ba? Sakit ang ulo, pag nagtatai. So wala siyang amoebiasis. Yun ang ano sa kanya kanina. Amoebiasis. Ayan. Oh. At saka nagkaroon ng UTI. Kasi magkalapit lang kasi. Magkalapit lang kasi ang parte na yan. At pwedeng magkaroon ng ganun. So bacteria siya. Kaya nagkaroon ng sumasakit ang ulo dahil sa kumbaga dumadalo yung dugo papunta sa ating large intestine hanggang sa ito ay pupunta sa iba't ibang organ natin hanggang sa ulo, sumasakit ang ulo. Iwasan mo muna anak na kumain ka ng chicheria, no? Kasi may UTI ikaw, ha? Kasi iwasan mo muna yan. At saka